Salamat po. Okay, start na po tayo. Sabay sinipon. Merlin Palermo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ayon po kay Executive Secretary Bersamin, halusinasyon lang daw po ni Pangulong Duterte yung pagsasabi niya na si Trillanes po ay Malacanang back o ang backer niya ay si Pangulong Marcos mismo. Ayan, pag-uusapan din po natin ito pong naghihintay po kami, no? Bakit hindi kumikibo sa pagkamatay po ng mga pulis sa engkwentro po sa Baybas? Bakit wala pong kumikibo galing Malacanang? Wala pong kumikibo dito sa kapulisan? Walang pahayag, no? Kay Risa Ontiveros, kay Shell Jokno, kay Laila De Lima, sa CHR, Makabayan Black, sa buong Quadcom. Kayo ba ay natutuwa na namatayan tayo ng pulis at walang namatay na drug lord, drug pusher? Magsalita po kayo. Naghihintay po ang taong bayan. Kasi sa tingin namin, ito po ay hindi po to tapos na rito, no? Dahil po sa pronouncement na bloodless war on drugs ay mauulit at mauulit po to. Itong pangyayari na to sa Sultan Kudarat. Kaya naghihintay po kami ng kasagutan sa inyo. May paglilinaw po ba sa war on drugs, sa bloodless war on drugs? Ano po gagawin ng pulis? Pag may nanlaban. Yan po mga paglilingkod natin at iba pa pong mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Unahin na po kung ano po yung nauna rito, no? Mag-react lang po tayo rito sa sinasabi po, ito pong nagngangalang pisting yawa. Nag-reaction po rito. Alam mo Martin Romualdez, kung nag-iisip ka, ang inaayudahan ngayon mga farmers at fishermen dahil sa sunod-sunod na bagyo. Hindi mga SM employee or Davao City residents. Mamigay pa nga lang ang alam, mali-mali pa. Yan po ang katotohanan, no? Hindi po masakit, no? Sa mga nabagyo na walang maipamigay. Pero kung wala po na ipamimigay o mas malaki pa po yung ayuda na binibigay po sa mga tuyong-tuyo na nasa mall, naghihiyawan, sumisigaw ng Martin, nag-AAA, kaysa sa kanilang basang-basang sisiw, yun po yung ansama po ng optics, no? Namimigay kayo ng ayuda habang may mga grabe talaga pagtugon ng gobyerno to. Bahala muna, kanya-kanya muna kayo. Hindi ko maintindihan. Buti sana kung wala na nanawagan ng tulong sa mga binagyo. Okay lang. Okay lang po kami rito, wag na kayong tumulong. Meron po kami naririnig na nananawagan sa Malacanang. Tapos si Martin namimigay sa mga tuyong tao, malayo sa bagyo, namimigay ng ayuda. Napakalaki po ng contrast. Napakasama pong panoorin. Na yung nananawagan yung mga tao ng tulong sa mga binagyo. Yung mga hindi po binagyo, naghihiyawan, nagbibigay po ng ayuda. Grabe, no? Style nyo. Alam na alam naman po natin yan lahat, no?
Sinabi nyo lang ayuda, yan po ay forma ng vote buying. Siyempre, hindi naman tayo kandidato, kaya pati daw Coast Guard, humihingi na ng tulong para sa mga nabagyo. Tapos kayo dyan, namimigay lang ng tulong. Ibang uri po talaga. Okay. Punta po tayo sa iba. Maaasar ka lang. Tapos mababalita mo si Martin, nag-celebrate ng birthday. Grabe, Martin. Kasagsagan ng bagyo. Nauna pong celebrate yung birthday mo. Okay, eto po. Banat na naman si Barry. Ito po ang sabi ni Barry Gutierrez. Kung magsalita ngayon, kala mo kung sinong matapang. Siyempre, si Tatay Digong po pinariringgan nito ni Barry Gutierrez. Ang nga pala, no? BPI, ano na? Kumusta na kayo? Pinapakalat nito ni Barry Gutierrez yung mga account. Yan po ba ipeke o galing sa inyo? Binigay ninyo account ng mga yung account ng mga ng mga Duterte kahit mali-mali spelling? Bakit walang paliwanag sa inyo? Kung hindi lang po nakakahiyang withdrawin yung 1,000 deposito ko sa BPI. Okay. Sabi ni Barry Gutierrez, kung magsalita ngayon, kala mo kung sinong matapang. Atras naman sa pagpirma ng waiver nung hearing ng Quadcom. Magkaso lang siya. I'm sure handang harapin ni Sentry yan. Handa rin ba si Duterte na humarap sa ICC? Ayan na naman sila, no? ICC pa rin. Ikaw ba abogado ni Trillanes? Bakit ipinagmamatapang mo si Trillanes? Hindi naman ikaw kakasuhan, sausaw ka rin. Sausaw ka lang ng sausaw, Barry. Dakilang sausawan ka, di ba? So magtatampo ka pag hindi ka pansinin ni Inday Sara. Okay, pansinin natin. Alam mo, Barry, hindi lang po yung mga congressman ang naghamon ng waiver o nagkusa ba si Tatay Digong? Hindi po natatapos yung pagpirma ng waiver ni Tatay Digong sa kanya. Kung hindi ka, imposible naman hindi mo marinig, Barry. Imposible, Barry, na hindi mo narinig na after nun, hindi pa nga sila tumatayo. Nung nagpakita po ng kaatatan tong si Suarez, na nakita ko, ang dami palang kaso nito ni Suarez. Suarez, atat na atat ka. Magpapirma na waiver, may mga kaso ka pala. Hindi talaga, no? Pag marami talagang kaso, kuhang-kuha ni Martin. Magiging tapat talaga sa iyo yan. May mga kaso pala yan. Subukan nilang bumaliktad. Ewan ko kung hindi sila matuluyan, di ba? Okay. Mag-real talk po tayo. Barry Gutierrez, doon pa lang sa hearing, naghanap na ng kapalit si Tatay Digong. Ibig sabihin, yung pagpirma niya ng waiver, no? May kapalit yun. Hindi mo ba narinig? Ipapaalala ko lang sa iyo, Barry. Nung sinabi nila na, ngayon na po kayo pumirma, gagawa na po kami ngayon, pirmahan nyo na. Ano kapalit? Sabi ni Tatay Digong. Sampaling ko to. Nung sinabi pa lang ng mga ni Tatay Digong na may kapalit, inulit pa ba ng mga congressman yung waiver? Hindi na, di ba? Kasi alam nila, pag sinabi pa nila na papipirmahin, ang susunod na ni Tatay Digong nakapalit, pumirma rin kayo. Naintindihan ng mga taga-Quadcom na hindi pipirma si Tatay Digong mag-isa. Idadamay niya yung mga congressman. At yan nga po, no? Yan nga po yung sinabi niya nung lumabas na sila sa Kongreso. Bakit ako lang? Tanong ko sa iyo, Barry. Sinasabi mo, matapang, umaatras naman pala. Meron na ba sa mga idol mo sa Quadcom? Barry Gutierrez, makinig ka. Total, sinasabihan mong matapang talaga si Tatay Digong.
Ngayon lang ako nakakita ng kinakantsawan yung matapang at the same time, pinagbibintangan yung killer eh. Eric, hindi po pwedeng mangyari na sa isang banda pinagbibintangan yung killer si Tatay Digong at sa isang banda naman sinasabihan yung duwag, hindi matapang. Magkakontra yun, Barry. No? Okay. Sinasabihan nyo na umaatras. Tanong, Barry, sino sa mga quadcom ang kumasasama ni Tatay Digong? May hamon siya eh. Lahat tayo pumirma. May isa ba man lang sa quadcom ang nagsabi na pipirma po ako. Basta ituloy nyo lang yung pirma nyo ng waiver. Ako rin po pipirma na waiver. Wala kami narinig, Barry. No? Wala ni isa sa kanila nagsalita na pipirma rin sila. Ano ibig sabihin nun, Barry? Ang dal-dal-dal-dal mo. Meron bang kumasa sa hamon ni Tatay Digong na pipirma sila na waiver? Ako nasasagot, wala. Eh yung ang kinakantsaw ni Fernandez sa kanya, maraming nangangailangan ng ng mga pulis na pinabayaan daw. Sige, magbibigay ako ng 1 milyon. May kumasaba sa kanila, ako rin po magbibigay ng 1 milyon. Wala. Wala namang kumakasabari sa mga hamon eh. Hindi po one way yan. Yung sinasabi mong handa rin ba si Duterte na humarap sa ICC? Pamasahihan mo nga eh. Ikaw ba mamasahe? Sisipain niya lang. Hindi niya po sinabi na siya ay kumikilala sa ICC. Insist kayo ng insist. Si Carpio na nga nagsabi, nako-questionin niya ni Duterte sa Supreme Court kung merong yung ICC, kung meron silang jurisdiction. Paulit-ulit tayo, walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Paulit-ulit kayo. Ginagawa niyong tanga yung mga tao. Yan yung problema sa inyo, Barry Gutierrez at sa mga dilawan kakamping. Ang tingin nyo sa mga mamamayang Pilipino, bobo pa rin. Mari, nung nananalo si Pinoy, di ba? Wala pa mga vlogger niyan eh. Pero iba na sitwasyon ngayon eh. Sa ayaw at sa gusto ng mga Pilipino, tumataas po ang antas ng pamumulitika dito sa Pilipinas. Sa ayaw at sa gusto nila, nakikinig lang sila. Alam nyo ang nangyayari ngayon, Barry Gutierrez? Lahat gumagaling. Ang mga Pilipino, akala nyo, uto-uto pa rin sa inyo. Hindi na. Sa kapanunood nila, kapakikinig nila ng mga quadcom hearing, kagagawan nyo rin. Kapapakinig nila sa mga, siyempre, interesado sila. Ano nangyari? May nagpapaliwanag na katulad ni Badong. Hindi pa sapat yung impormasyon dahil si Badong kakulangan yung alam. Makikinig pa sa paliwanag ni Marcoleta. Oh, hindi pa sila nasiyan. Makikinig pa sa paliwanag ni Topacio. Makikinig pa sa paliwanag. Nasanay na. Naghahanap na ng paliwanag yung mga Pilipino. Hindi na nila tinitake. Yung nangyayari na kung ano lang sabihin. Nung araw, kung ano sabihin ng media, yun na yung katotohanan. Ngayon, maski sabihin ng media ang katotohanan, naghanap pa ng ibang katotohanan ng mga yun, sabik sa mga paliwanag na itinago sa mahabang panahon. Noon, pag sinabi na ni Noli de Castro, ito balita, tatanggapin na yan. Ngayon, ang tingin kay Noli de Castro, pinakabobong vice president. Di ba? Na-realize natin, putan, tagal tayong pinaikot nito mahinap, pinakamahina president pala to. Yan po ang kapangyarihan ng social media. Hindi nyo na maibabalik yung dati. Naghanap na ng mga katwiran. Yung mga simpleng mamamayang Pilipino. Nauunawaan na namin yan.
Hindi pala dapat yes or no lang ang sagot dyan. Hindi pala dapat yung resource person pala, hindi. Nauunawaan. Marami nakakaunawa ngayon sa batas. Kumuta imo lagay boss Badong. Hindi ko maintindihan. Kumuta ema. Okay. Kaya wala na po yan, no? Yung mga sinasabi mo na si Digong duwag, utot mo. Hindi nyo nga marireconcile yan. Duwag pero killer. Duwag pero ang tapang katarantado. Pinaglulukod yung mga tao. Yan yung problema nyo eh. Hanggang ngayon, panahon na ng marami na matatalinong ngayon, mga content creator. Hindi na basta-basta pati nga mga nanonood ngayon, hindi mo na basta-basta mapaikot eh. Kala mo ba pag nagsabi ko rito ng sablay, walang papalag dyan sa mga viewers? Okay. Kaya ngayon lahat nag-aaral, lahat. Punta tayo rito. Kaya ang tanong ko sa iyo, may kumasa ba? Napipirma rin ng waiver? Wala pala eh. Bakit hindi nyo kina-question kayong mga kakamping dilawan? Walang nagtatanong sa inyo, bakit walang nag-iimbestiga dyan sa mga flood control project? Bakit walang nag-iimbestiga dyan sa paglilipat ng PhilHealth ng pera? Bakit walang nag-iimbestiga dyan sa pag-ayuda na yan? Okay, maiba lang tayo. Ang Pilipinas po, may nabasa ko international news. Grabe yung tingin sa Pilipinas. Sabi etong buwan lang na to, 4 na bagyo ang dumating sa Pilipinas. Nagtataka sila, no? Kaya pa ba ng Pilipinas yung 4 na bagyo? No? Sunod-sunod. Dumating ngayong Nobyembre. 10 na, buhat nung Oktobre. 10 bagyo. O, yung binentang ginto, saan na napunta? Yung Maharlika Fund na ang tagal-tagal pinagtalunan. Nasaan na yung mga yan? Puro kayo Duterte. O, ito, balik tayo rito sa bagyo. Yung international community po, manghang-mangha sa atin eh. Grabe inabot ng Pilipinas, awang-awa eh. Meanwhile, ito po hindi po natin nilalait yung mga Pilipino. Ibang klase talaga tayo sa lahat, no? International community, pinoproblema tayo paano tayo nakakasurvive. Samantalang sa Pilipinas, ang pinoproblema natin, tanong nyo kung kailan ang susunod na hearing? Atin ba si Tatay Digong? Atin ba si Sara sa patawag sa kanya sa hearing? Bibilib ka talaga. Kaya tayo mga Pilipino, survivor tayo eh. No? Sila manghang-mangha po talaga eh. Talaga po, nakakatawa po talaga tayo. Kaya tayo hindi tayo kayang gapiin ng kahit sino eh. Ibang uri yung kultura natin, no? Survivor. Naalala ko yung Amerikano, may malakas na bagyo sa Amerika noon. Nakalimutan ko na eh. Parang basta nasa dulo lang ng utak ko eh. Talagang ang lakas-lakas ng bagyo na yun, no? Hindi yung isang African American na ang laki talaga, parang kamukha ni Shaquille O'Neal eh. Ang baha wala pa sa tuhod, no? Mangyak-ngyak siya na hindi Katrina, correct, Katrina. Hindi po tuhod eh. Kasi nakaupo siya sa gutter eh. Kinunan siya ng picture na awang-awa sa kanyang lahat. Ang laki mong tao, Brad.
No, wala pa sa gutter yung baha. Umuwi ka sa inyo, magwalis ka na. Dito sa Pilipinas, putya, pag bumaha ng lagpas tao, pag bumaha na hanggang dibdib, naglalabasan na yung mga tao, mag-iinuman ng Red Horse. That's how we survive as a people, no? Baha lang yan, Pilipino kami, mag-iinuman kami, magkakaraoke. Putya, nung araw may mga tagpo. Nasa bubong, dadaan yung mga reporter, mga ogag din to mga reporter. GMA7, dadaanan sa bubong. Ha? Tuwan-tuwa lahat, kumakaway. Nagkakawayan lahat. Nasa bubong ha. Tapos pag dinaanan pa, may gumaganon pa eh. May nagmi-Mr. Pogi pa eh. Nasa taas ng bubong. Naghihintay sila ng rescue. Dadaanan na helicopter, may camera ng GMA7 o ABS-CBN. Kumakaway. Putya, yan ang Pilipino. Yan ang hindi nyo kaya. Kala nyo ba problemado tayo ngayon? Pinanood lang. Puta, ang lakas pala. Oh. Ang lakas pala ni Pepito. Oh. Nagtumbahan yung mga puno, pare. Habang umiinom ng... Tuwan-tuwa kasi walang pasok eh. Nag-iinuman ng... Hindi na gin eh. Ang uso na ngayon, di ba yung ano na, yung emperador. Real talk po. Hindi tayo kayang gapiin. No, mga Pero at the same time, yun din yung ano natin, no? Yun din po yung, tapos nagtatawanan pa yan. Kala nyo ba, puta, mag-iiyakan? Nakita ko rin isang tagpo sa China. Binaha yung kanyang ano, umiiyak magsakan lalaki. Siyempre, puta, awang-awa, maawa ka eh, no? Nakita niya yung pananim niya. Hindi siya nabaha, nasa mataas na lugar siya. Background niya yung pananim niya na nasira ng bagyo. Umiiyak, umiiyak. Panay sila iyak. Sa atin yan. Kala nyo ba pag nagkwentuhan tayo? Akala nyo yung galit at iyak? Hindi. Once na tumila yan, puta, kanya-kanyang walis na yan. Tama ko, mali ako. Yung mga isinampa natin sa second floor, ibababa na yan. Wawalisan lang natin. Magsusurvive talaga yung Pilipino at masasaya tayong lahat, ha? Oh. Tapos, tsaka ngayon magkukwentuhan. Ano pagkukwentuhan? Eh, putya, kala ko ba may flood control? O nga pare, puta yung flood control, tinangay. Kita nyo, magkukwentuhan. Eh, sabi ni Marcos, puta, nasagasaan daw yung flood control natin. Eh. 5,500 nasagasaan. PI na Pangulo yan, tapos magtatawanan. Mumurahin ng Pangulo, mumurahin si Martin. PI na Martin yan. Puta, nakita nyo ba? Nagpa-party-party dahil birthday. Tapos tayo rito, baha. Magtatawanan. That's the Filipino spirit. Mali man o hindi, that's how we survive. Pinagtatawanan lang natin. Eh, tignan mo nga, puta, natulog na ba yung Pangulo? Lahat sa ating katatawanan eh. Habang nagiinuman ng emperador, yung mga misis nila naglilinis ng mga bahay. Pinagtatalunan yung anong ginawa ni Marcos. Nakita mo pare yung sinabi ni BBM? Puta, nagkamot ng ulo eh. Tawa ako ng tawa. Ano gagawin natin? Yung pinagkukwentuhan po natin dito, yun po. Kaya po nagtataka yung marami. Bakit hindi pa kayo nagpe-people power? Eh, masarap magkwentuhan. Masarap pagtawanan. Mga magnanakaw yung mga congressman kasi natin, pare. Nakita mo ba si Abante? Real talk. Kala nyo ba concerned kami? Anong pinoproblema ng mga tao?
Kailan ba susunod na hearing? Atin ba si Digong? Aatin ba si Digong sa susunod na hearing? Si Sara Duterte ba atin? Hindi natin masabi na ito ba, ano ba? Ano ba tayo talagang lahat dinadaan natin sa kasiyahan, no? Lahat talaga. Pero doon ka bibilib, pati mga tambay ngayon. Dati pinag-uusapan lang ng mga yan kung ano-ano lang. Ngayon puta politika rin. Di ba? Pinag-uusapan lang natin, diyan tayo nakakasurvive. Kaya tayo nakakasurvive sa lahat ng pasanin. Taon-taon, ilang bagyo dumadaan sa atin, taon-taon binabaha tayo. Tapos ngayon, nadagdagan pa tayo. Pinakamalaking kalamidad natin, alam nyo kung ano pangalan? Bongbong Marcos. Yan po ang pinakamalaking kalamidad. Susundan po ng Martin Romualdez at Saldico. Kukumpletuhin po ng Lisa Marcos Araneta. Masayahin tayo, yung pagiging masayahin natin. Pwedeng nakakaganda. Magugulat kayo. Nakatin ako ng seminar sa Korea. Alam nyo kung anong isa po sa top 10 na kamatayan, no, sa Korea. Alam nyo kung ano? Top 10 to, mataas. Pagpapatiwakal sa Korea. Grabe. Kaya marami tayong napapanood, di ba? Mga nagpatiwakal yung mga magulang. Hindi nila kaya yung pressure eh. Sa atin, wala tayong hindi kaya. Malungkot sila. Tayo talaga, kaya hindi ako naniniwala sa survey na ibang bansa yung pinakamasayang tao. Kami pinakamasayang tao. May piyesta ba dyan sa bansa na yan? Meron bang okasyon dyan na napagkatuwaan lang, pinagboxing yung mga bata? Kaya nga, pag na-depress sila, anong gagawin nila? Ito, pinag-aralan namin yan eh. Ewan ko kung bakit ako na pasama. Alam niyo naman ako noon, pag government employee ka, punta kayo sa Japan, sa Korea, invited kayo. Inimbitahan kami ng mga Koreano. Yung mga, ang tema, yung mga maiiwasan, di ba? Merong mga sakit hereditary, hindi mo kayang iwasan eh. Pero yung mga maiiwasan mo, yun, mga sakit na ganun. Hindi oh. Depression. Magpapatiwakal na. Hindi po uso sa atin yun. Ngayon na lang, nung tinuruan na tayo ng mga woke culture na to. Yan, sila Hontiveros, gustong dalhin dito yung mga woke culture. Na mga, ini-introduce sa mga bata, yung mga, ano tawag dyan? Depression ba? Wala naman po yan sa, malungkot. Puta, malungkot ka, manood ka ng TV, maglaro ka sa labas. Depression, katarantado mo. Kaya nga wala sa ating shrink, 'di ba? Walang hanap buhay sa atin yung mga psychiatrist. Hindi po uso sa atin yan. Anong psychiatrist? Ang daming kasi nila inimbento ng mga sakit no? Putya. Dati, pag hindi ka matalino, bobo ka. Puta ngayon, slow learner kasi daming tawag. Dyslexic. Hindi marunong magbasa. Ay, may dyslexia. Dyslexia? Bobo. Nung araw, bobo lang yan. May dyslexia. Dyslexia ka ba? Hindi ka marunong magbasa eh. Di bobo ka. Kaya noon, inaamin mo, bobo ko eh. Kaya hindi ko kaya yan. Hindi nga ako mag-aral ng college eh. Mag-ano ko. Yayaman yung tao. Bakit? Bobo siya, kaya mag-abroad siya.
Bobo ko eh. Kaya mag-abroad na lang ako. O di yumaman, ikaw matalino ka, mag-aaral ka, maghanap buhay ka ng maliit ang sweldo, matalino ka. yung, yung mga mahina utak, pucha mahina utak ko, hindi na ako magkukuleyo. O kaya mag-ano na lang ako, yung mga, anong tawag doon? Ano yung aral na hindi kuleyo? Vocational. Magbo-vocational na lang ako kasi bobo ko eh. Putay, nag-vocational, natuto, nag-abroad. Ang tawag pala doon, hindi bobo. Pag ikaw nag-vocational ka rito, nag-abroad ka, skilled worker ang tawag. Puta, bobo lang yan. Pagdating sa ibang bansa, skilled worker. O, skilled worker yan. Mas malaki pa kita kaysa sa mga honor student. Walang nade-depress nung araw. Pag may bukol ka, tawag sa'yo bukol. Bukol! Kumusta bukol mo? Pag pangit ka, batukan ka. Putang, sipain mo na yan si ano. Malaki tenga mo, tawag sa'yo tenga. Batukan si tenga, di ba? Babatukan mo, puta, malaki tenga. Walang unprovoke yun. Eh, malaki tenga mo, di babatukan ka. Pag may... aray naman, puta. Huwag nyo na masyado saktan. Porket may bukol. Tama, di ba? Nag-vocational ka kasi alam mo, mahina. Eh, ngayon kasi, puta, mahina na sa math, mahina ka na sa academics. Pipilitin pa rin na kaya noon wala na di-depress na bata eh. Yung bully, yung mga binubuli. Bakit hindi, bullying pinagsasabi mo? Normal lang yun, may bukol ka, di ibubuli ka ng walang bukol. Okay. Ako kasi pinakabata, di ba? Pinakabata ako eh. Natural, ang lalaki na ng mga kaklase mo eh. Siyempre, batok-batukan ka lang. Iwas. Eto na naman itong mga to. Alam mo, kaya yun, nakakasurvive yung mga tao. Ako pinakabata, anong gagawin mo? Tatabi ka rin sa mga sutil? Once na tumabi ka sa mga sutil, babatukan ka. Dito ka tatabi sa mga kalengklong. Alam mo yun? Yung may mga kapansanan, dito normal ka eh. Kahit hindi ka kahit hindi ka dapat talaga sa kanila dahil normal ka, dahil bata ka, babatukan ka ng mga binata mo ng kaklase. O kaya utusan ka. Ba't ka naman di umiiwas ka, dito ka kalaklengklong makipaglaro. Alam niyo ang tawag doon? Naturuan tayo ng survival skills noon. 'Di ba? Natuto tayo ng survival skills kasi puta bobo ko eh. Magano na lang ako skill doon ako magaling. Ngayon puta mahina na nga, mahina na nung academics. Nagkoleyo pa, mahina pa rin sa koleyo. Kaya pagka-graduate sa koleyo, puta, nag-vocational ka, naging skilled worker ka. Ang taas ng sweldo mo sa Canada, ang taas ng sweldo mo sa US. Yumaman ka pa. Tinuturuan tayo nun, very practical nun. Ngayon, meron pa. Pucha, alam mo na nga yung itsura mo, tapos tinutukso ka lang tukso lang Tutuksoin ka lang, binubuli po ako, binubuli. Yung teacher naman, ba't mo binubuli? Wala na. Akala ng mga hindi normal na tao, pwede siyang magsumbong lang na magsumbong. Kaya pagka-graduate nila ng high school, kanino pa magsusumbong yun? Madedepress siya pag nalaman niya talaga na nawalan siya kasi may pinagsusumbungan siya noon eh. Binubuli po ako, ma'am. Sino nagbubuli dito? Sabihin naman ni ma'am kasi may anti-bullying tayo. Nung araw walang anti-bullying eh. Pagduling ka, dokling ang tawag sa'yo. Dokling! Dok! Halika, Dok. Nakita mo to, ilan to?
Once na maputokan ka, tawag na sa'yo putok. Putok! Dito ka nga, putok! Ay, pasensya na po kayo. Hindi pa tayo tapos. Nalibang na naman si Badong sa kakukwento eh. Balik po tayo, no? Yun po ang katotohanan, no? Hindi mo na alam kung bakit putok ang tawag sa'yo. Nagbinata na kayo, nagdalaga na. Putok pa rin ang tawag sa'yo. Ay, hindi na nga pwede yun ngayon eh. Ngayon, mas may kapansanan, masiga kasi magsusumbong sa teacher. Ma'am, binubuli po nila ako. Anong binubuli, ma'am? Sabi lang namin, dokling siya. Hindi mo pwede sabihin yan. Maramdamin. Tinuruan nating maging maramdamin yung mga tao ngayon. Balik na tayo rito. No? So, hindi ko po sinasabi na uta na, naligaw na tayo na. Okay. Punta na po tayo rito kay Bersamin. Yung sinabi po ni Bersamin na, eto po, tinanong po siya dahil siya yung ES di ba? Ano po masasabi niyo na sinabi po ni Pangulong Duterte na si Trillanes po ay kaya niya tinitira yung mga Duterte, kaya niya binabanatan dahil BBM back. Tinawanan lang po. Dito pala nagmana si BBM eh. Pag hindi makasagot, tumatawa lang. Halusinasyon lang daw po yan ni Tatay Digong. Alam niyo po, Chief Justice Bersamin, mawalang galang na po. Yung sinasabi niyo nag-hallucinate, 14 hours yun sinalang. Wala po kami nakita na taranta, wala po kami nakita na ano siya, naandap sa pagsagot. Napakatino po, no? Ng mga kasagutan kahit po pinagod nila, kahit po pinikon nila. Kami po nauunawaan namin kung bakit niya sinabi, no? bakit niya sinabi na si Trillanes ay BBM back? Ang ganda ng paliwanag ni Tatay Digong, di ba? Wala namang pera yan. Magastos po yung magkaso ka na magkaso kung kani-kanino. Ikalawa, yung paninira na yan, nakakapagtaka talaga eh. Sino po ba makikinabang pag nasiraan yung ano? Kung hindi po inaalaw ni BBM yan, may ibang puwersa sa Malacanang na nag-aalaw niyan. Alam nyo kung si Tatay Digong, kaya niya po sinasabi, marami po sa atin nagtataka. Maski po ang kausap niya, si Panelo, nung sinabi niya yan, di ba? Maski po si Panelo, sabi niya, baka naman hindi si BBM. Kasi ang pananaw ni Pangulong Duterte, Pangulo siya eh. Naging Pangulo siya eh. Siya yung pinakamakapangyarihan eh. Si Tatay Digong yung pinakamakapangyarihan sa Malacanang. Hindi siya pwede magturo ng iba. Pinagpapalagay niya na gano'n si BBM. Pwedeng hindi taman talaga. Pwedeng si BBM talaga ay na-overpower ng ibang kapangyarihan dyan sa Malacanang. Hindi talaga siya yung most powerful dyan. Pero pinagpapalagay ni Tatay Digong, binibigay niya respeto bilang sino magbaback up dyan? Sino ba kalaban ng mga Duterte? Sino ba kumakalaban sa mga Duterte? Kung si Martin lang, na-overpower siya ni Martin. Totoo naman eh. Biruin mo, Quadcom, kanino ba yan? Kay Martin. Pag wala bang basbas yung Pangulo, kayang-kaya ni Martin na magsagawa niyan. Kaya nagagawa ni Martin yan, basbas din yan. Siyempre, kung si Martin ang susunod, di ba? Malaking bagay po sa Marcos na yung susunod na Pangulo ay kaibigan, kamag-anak, o kaalyado nila. Kasi naranasan na nila yan. Nung nawala sila sa pwesto, katakot-takot na kaso ang inabot nila. Nung panahon ni Cory. Ngayon na lang natapos mga kaso ng mga yan eh. Nung nakaupo na si Marcos,
O ang tanong, makakaulit pa ba sila sa Malacanang? Ako totoo yun, katakot-takot na kaso ang abutin uli ng mga Marcos sa tindi ng ginagawa nyo ngayon. Ang tindi naman talaga eh, biruin nyo yan. Yan na lang, yung flood control na yan. Puta, hindi nyo sinisilip yan ngayon. Kailan namin sisilipin yan? Ayaw nyong imbestigahan ngayon, ayaw nyong itama. Pag wala na kayo sa pwesto, sisilipin at sisilipin yan. Eh, katulad ng ginawa nyo kay Tatay Digong, wala nga pagnanakaw na wala kayong masilipan. Eh. Yan yung problema nyo pag walang continuity. Kaya pabor din sila na si Martin ang susunod kasi mauulitan sila eh. Kung anong ginawa sa tatay nila, tinadtad ng kaso paglabas. Kala mo ba mga Duterte magkakaso sa inyo? Yung mga kakampi nyo ngayon, yan ang magkakaso sa inyo. Ganyang katraidor yung mga yan. Tuwan-tuwa kayo, kakampi nyo. Ha? Okay. Ano pa ba? Gusto ko nang ituloy. Yung talakayan natin, mas maganda pa minsan yung talakayan na mas doon pa kayo nagre-react. Bullying, dinudurog ang self-esteem. Ayan, maganda yan, Ma'am Linda. Ayan, sasagutin ko yan mamaya. Correct po yan. Tingnan natin kung may natitira. Huwag kayong mag-alala, madam. Sasagutin natin yan. Bullying, nakakadurog ng pagkatao. Eto po. Ito na huli natin. Hanggang ngayon, wala pa rin tayong naririnig na nagkukundina sa pagkamatay ng mga pulis sa buy-bus operation. Pero kung drug lord kaya yan namatay, putan, dami ng kondinasyon yan, di ba? Kaya mahalata mo sa Quadcom. Drug lord, grabe, imbestiga dito, imbestiga doon, paano napatay? Pero pag pulis, wala. Dehin buki kilang lahat. Ang problema ngayon, ito ang nakikita kong problema, no? Ang problema ngayon, may pronouncement yung Pangulo ng bloodless. Tapos manghuli sila, halimbawa yan, by bus operation. Kahit na ano po mangyari, talo pulis. Bakit? Kung sila po nakapatay doon sa mga binaybas nila, imbestigahan sila kasi bloodless war on drugs eh. Pero kung sila napatay, sino imbestigahan? Nakatakas? Hindi tinugis, hindi na tinugis kasi pag tinugis mo, putya, bakit mo pa di ba? Hindi ko alam kung wala pong malinaw eh. Wala pong malinaw sa mga pulis ngayon. Anong gagawin pag naulit to? Pag meron uli ng mga nanlaban, ano po gagawin? Ipinagpapalagay kasi yung bloodless war on drugs na walang manlalaban. O di nasampal po tayo sa katotohanan na kahit nagdeklara na bloodless, wala po yan. Hindi po sumusunod sa Pangulo yung mga kriminal. Nagdeklara ng bloodless. Susunod sila, bloodless din sila. Wala silang mga armas lahat. Paano po yan? Ayaw nyo pa rin ilinaw yung engagement. Kasi tinitiyak ko kakasuhan yung mga pulis na lalabag sa bloodless war on drugs eh. Sila pa magpapatunay na nanlaban. Kaya, kumbaga, unahan muna sila. Ganun po ang pagkakaintindi ng marami. Katulad niyan, napatayan tayo. Hindi ba pwede yung kay Tatay Digong na unahan nyo? Para kung nakinikinita na kung sila yung nauna.
Halimbawa, sila'y nakapatay sa mga drug pusher. Nakahilera na yung bunganga ni Ontiveros, ni De Lima, ni Shell Jokno. Lahat ng bunganga ng Quadcom nakahilera na dyan para kondinahin si HR. Para kondinahin. Ngayong namatayan tayo ng pulis, meron po bang kumukondina sa mga bunganga ng mga tao na yan? Walang kukondina. Bakit? Kasi pag nagsalita sila na kinukondana nila yung nangyari sa mga pulis, sasabihin lang ng tao, hindi po ba ganyan yung ginawa ni Duterte? Para hindi na mapatay yung mga pulis natin. Inutos ni Duterte na unahan. Kundinahin nyo. Kung drug lord yan at drug pusher, putya, yung mga bunganga ng mga yan, nakahilera na, kanya-kanyang interview. Kailangan imbestigahan natin ang ating mga kapulisan. Malinaw at tinagabilin ng ating Pangulo. Mr. Chair, malinaw po ang tagabilin na bloodless revolution, bloodless war on drugs. Bakit po may napatay, Mr. Chair? Ang dami niyong pananagutan sa taong bayan. Lalo na sa mga, ang dami pong kumakalat ngayon na suporta. Binubura lang nila yung mukha nila. Mga pulis at sundalo to. Binubura lang nila mukha nila. Binubura nila yung kanilang pangalan. Salamat kaayo, Mr. Chair. Ang tanong ko lang, Mr. Chair, bakit po may namatay sa bloodless? O ngayon, bakit hindi nyo ikondina yung mga kriminal na pumatay ng pulis? Hindi po. Kasi mababago. Pag kinondina nila yung mga pumatay sa pulis, mababago sa war on